Yes Lovely. po. Loveline po. Opo. May mga friend ako dati, Britannico sila sa Manila. Oh, really po? Si Louie, Britannico, Riantado. Taga-Baaw po. Opo. Ay, yun. Mga mag-anak po. Balik kita sa satuyang programa, 39 minutos makalis po ang alas 9 ni na pagkaaga. Yes, dapat itaas ko. Okay. Kabat. Ayan, yes po, and palagos kita ko dyan sa Reparo. Sa tuyang bisita, si Ma'am Loveline Britannico. Yes Second po. time nagtanagkailingan ko na, Ma'am. Yeah, actually, it's my third time po. Opo. So, first time kita nagkailingan po sa office mo. Yes. Opo. Alright. Pagkakaibigan tulad po, magtatagalog tayo ng bahagya ngayon para maintindihan rin ng mga kababayan na nasa ibang lugar na naabot po ng ating pagsasahing papawid mga kaibigan sa 92.7 Bicol FM at DZLW 711 Radyo Bicolandia. Tulad po ng inaipangako namin sa inyo, ang bisita natin ay Si Madam Loveline Britannico. Siya po ang Branch manager ng Al Alamia. Manpower Services. Yes, good morning po, Magandang sir. umaga sa iyo, ma'am. Magandang umaga din po. Okay. Ma'am, bigyan nyo nga kami ng short background po ng Al Alamia Manpower po. Okay, una sa lahat, good morning po sa lahat ng nakikinig at of course, mga tagasunod ng Radyo Bicolandia. Magpapakilala po muna ako. Ako nga pala si Miss Loveline Franco Britannico and I'm the branch manager of Al Alamia Naga Branch. Actually, Sir Bong, correct ko lang po, it's not 17 years. Oh, It's 22 years. 22. Ako po yung 17 years working abroad. Oh, yes, sir. That's why na lahat po ng, kumbaga, experience na bilang isang OFW, alam ko po yun, yung mga hinaing, yung mga tuwa, lahat-lahat na samot-saring damdamin po ng isang OFW. Masasabi ko po, masasagot ko. Okay. So, 22 years na ho pala ang Al Alamia Manpower Services. And saan po naka-affiliate o saan mga ina-affiliate yung mga naka-affiliate ang ang Al Alamia, ma'am? Actually, we have the Saudi, Kuwait, Qatar, Dubai, and now Oman. And of course, we are licensed. And tsaka, sir, as per my knowledge, bilang isang OFW, since nag-start ako nag-abroad, never ko din po talaga narinig na nagkaroon ng problema si Al Alamia. Oo, for 22 years, ma'am, na 22 years existing na operation po ng Al Alamia Rough Estimate, ilan ng mga tao po ang naipalabas ninyo and ngayon nasa maayos silang kalagayan? So far, we cannot count it by our fingers. O kasi syempre they started way back 22 years ago. So pero nagkakaroon, we cannot say hindi talaga nagkakaroon ng problema ang isang agency, Pero actually, Sir Bong, Kuya Dan, hinahanapan talaga namin ng ways and means na matugon lahat ng problema ng ating mga kababayan. Na katulad ko din noon na nag-abroad. Kasi katulad ng sinasabi natin minsan, ang trabaho kahit nga dito, kahit nga nakaupo, talaga napakahirap. How much more pag nasa abroad ka na, mangangamuhan ka, you have to deal ng lahat-lahat na pwede mong pagdaanan doon, yung pain, yung may sakit ka na kung pwede lang kung nandito ka, mamahinga, matulog doon, hindi mo. Yes, ako actually, hikain po ako. Pero sa awa ng Diyos, kasi meron po tayong mindset na tinatawag, sir, na pag ito ang ginusto mo, nagagawa mo. Gagawan mo ng paraan kasi ito yung pinangako mong tatapusin mo. So I promised myself, even though na I was sickly, I was sick that when I was in
Kuwait pa noon, Mhm. lagi talaga ako hinika due to dust. Kasi nga, nagsusunstorm. Pero, ang amo ko, by God's grace, nagbibigay ng mga gamot. At ako mismo, sabi ko, hindi ako pagagapit sa sakit na to. Kasi sabi ko, tatapusin ko tong 2 years ko, and sa awa ng Diyos, natapos ko more than 2 years. Sexy pa rin naman ako umuwi. Pero And may then, kita kalaban dun yung homesick, di ba? Actually, Nararamdaman sir, niyo masyado? yeah, it's psychological for me. Kasi, ang tao na may pangarap, although tao tayo, nararanasan natin yung mga homesick, what about your pangarap? Okay. Anyway, ma'am, sa lahat po ng mga nakikinig ngayon sa atin na gusto rin na makapag-abroad, mag-apply, paano po ang pag-a-apply sa inyo? Ano po ang mga qualification? And ano ba, may babaya kasi naririnig natin dito sa ating advertisement ho, na no placement fee. So, maganda sa tenga, kayo na mismo sapagkat kayo ay galing ng abroad, pabalik-balik ho kayo, and kayo na ay nagmamanage ng isang ganitong agency po, international agency, manpower agency. Go ahead, Ma'am Lovely. Okay, sa mga nakikinig na nais mag-abroad, unang-una, ang requirement is tiwala sa Diyos, buo ang loob. Kasi pag nag-apply po tayo na hindi tayo, umpisahan natin tapos hindi natin tatapusin, meron po tayo mga karapatang, syempre, mga sasagutin. Sa part naman po ni agency, kami po yung free po ang passporting. Okay? Kasi actually, sir, kung babasahan mo po ang rules ni DMW, I have in my poster sa office, ang worker ang siyang mag-provide ng kanyang passports na medicals, na yung pre-medical, okay? All the documents and even their fares and the allowances. Pero si agency po nagbibigay ng assistance, okay? Free yung passport, yung fare going to Manila, the trainings, the medicals na final medical, and food and accommodation. Yun po. Oo. So, bilang worker, ang gagawin mo po is to provide your documents, the PSA, birth certificate, and if you're married, you provide the marriage certificate. And of course, the 2 valid IDs. Then, yung pagpunta na nila ng DFA, we are the one making the appointment sa The DFA. agency. Yes po. And then, we're sending them to kahit saang DFA na may available. Ang hirap po kasi ngayon kumuha ng passport. Just like the last year po, sir, grabe po talaga pahirapan. Minsan nakabantay po kami sa 24 hours 7 yan na para makakuha kami ng slot. Di ba online na yun ngayon? Yes po. Oo, so pag kailangan mo nang may appointment ka bago ka pumunta. Exactly Kasi po. kung wala ka, they ka will na not ma-accommodate. accommodate you. Okay. And then, kami din po yung nabibigay pamasahe, papunta dun sa DFA, back and forth, up to the place of origin nila. Ayos, ano. Okay. So, halimbawa ma'am, galing sila rito sa Bicol, nag-apply sa inyo, and nakasubmit ng mga requirements po. Saan po ang training nila? Doon po sa Manila, lahat ng ating TESDA trainings. Ilang linggo, ilang buwan ng training nila bago sila magkaroon ng papel para lumipad kung saan Actually, may ngayon kasi wala pa pong ng TESDA nung nakaraan, parang na-suspend, or if I'm not mistaken, parang na-stop yung ni TESDA. So, ang ginagawa namin is the JA, job application. Kailangan nilang malaman kung ano talaga ang mga gagawin nila abroad. Okay, for example, sa mga machines, sa mga, kasi dito hindi naman katulad ng mga makina natin dito, yung makina sa abroad. So, ina-apply doon, kompleto kami sa facilities. Okay? Doon kasi mga dipindot na lang. Yes po, exactly. Push button lahat. And then, ang required sa kanila na job application is
1 to 3 days to 4 days. Depende kung makuha kaagad nila yung task na inatang sa kanila. So, if not, uulitin nila yon. Okay? Tapos, they will stay, of course, depende din yan sa aplikante at sa amo pa rin, sir. Kasi minsan, meron mga employers na minamadali na si worker. Etong si worker naman, ay dahil sa yung mga anak, yung mga ganito, ganyan, naaantala. So, pag sinabi kasi ni employer na make it fast, the process, so ibig sabihin, bilisan na namin ganyan. Itong worker, minsan, ma'am, pwede paano po? So, nagbibigay kami ng Allowance. extension, yes, ng allowance sa days. Pero, hindi namin aantayin. Sinasabi ko sa kanila na wag nilang antayin na ma-expired ang visa. Let's say, ma'am, nakatapos ka ng training, kung may test na, nakapasa ka ng test na, it takes how long po, ma'am, ang stay nila doon sa training po, sa agency po, before sila makapunta sa abroad? Actually, sir, eto naman kasi syempre sa government, kailangan din natin, hindi lang po tayo ang agency sa buong Pilipinas. Yes. Oo. Okay? So, marami po tayong agency. So, if a file kasi yan, sir, may proseso. So, hindi naman pwede, wala namang palakasan dyan sa atin, sa gobyerno na ito, unahin mo ganito. Hindi. So, we have to follow the process. Okay, kung nandun na lahat, dadaan tayo sa na mga agencies ng gobyerno bago sila mailabas yung OEC or yung Overseas Employment Certificate. Then that's the time we will book the ticket at paliliparin na po sila. Halimbawa, nag-apply ako ngayong April, 1, 2, 3, pwede ko bang sabihin na after 3 months kaya, ma'am, lilipad na sila? Some of the applicants don't stay actually 3 months. Minsan 1 month. Yung akin nga, kapapasa ko pala ng kanilang mga documents after 1 day, may visa. Okay? For selection kasi, sir. Okay. Let me clear, no, sir. Ang mga aplikante natin for selection yan. Ang amo mismo ang magsiselect sa'yo. And then that's the time when they select you or selected ka na, they will send a visa. So when they send a visa, send yan sa amin through email, and then that's the time na inform kami sa branches. Then si branch inform si worker. Okay, pag nalaman ni worker na ay ganito ganyan, na kami ng fare nila going to Manila. Okay. So minsan si worker, ma'am, pwede after 2 weeks, ma'am, saka ganito. So, dyan tayo, okay? Tumatagal. Yes. Kaya nga, sir, hindi po natin, totoo to, hindi natin minsan na, in 1 month, alisin, in 2 months, no. Kasi nasa sa proseso tayo, and selection po tayo. That's the reality. Mostly, ma'am, sa inyo po, pagka nagpapalabas kayo, tumatagal ng ilan lang? Sa akin, sa awa ng Diyos, meron akong, may tumagal talaga. Kasi may minsan na How long hindi. is that, ma'am? Actually, naka-stay siya for 8 months. Pero wala pa siyang visa. Okay, nandito, nag-apply siya. Umabot siya ng 8 months. I don't want to lie, sir, no, kasi totoo. So, ibig sabihin, walang nakapili sa kanya. So, kami, yun lang yung time na pandemic. Ngayon, pag umabot na 3 months na walang napili, mag-change country tayo, baka hindi ka pinala doon sa isang country na yun. With the approval naman ni worker. Okay. Kasi minsan ganito na sabihin namin na ulitin natin baka sa picture, hindi ka ayusin natin lahat. So, ibabalik natin yung na naman. So, pag wala pa rin, is it okay for you na ka namin sa ibang country, baka hindi ka mapalad sa Dubai, baka mapalad ka sa Kuwait, kasi lahat, sir, kagaya na sinasabi ko as a born-again Christian, lahat ay naaayon sa kagustuhan ng Diyos. All you need to do is to ask the God's guidance para, diba, sabi ko, the moment you step out of your house, you pray. O kasi siya lang may alam. Opo. Ma'am, ito po ba mga employers natin, kahit na anong bansa, kayo po ang kausap ng employer?
At kayo po naman ang nagbibigay. No, we have the FRA. Pero may mga employers po na directly tumatawag sa mga applicants, and meron din po may mga employers na tumatawag sa amin. Kasi meron pa ako mga aplikante na binibigay yung number ko, then the employer, siya pong kumakausap sa akin. Pero ako po, since may contact ako sa ibang mga employers, pag nagrereklamo sa akin si worker na, ma'am, wala po, ako mismo, sir, ang tumatawag sa employer. Very good. Yes, ako pa ang nananakot. Pero maganda kasi ma'am, may mga, di ba, for security reason, may mga OFW ma'am na parang hindi fit doon sa kanilang mga amo. May reklamo sila. And yung mga employer naman ma'am, dito, yung mga agency naman na nagpalabas sa kanila, pag tinatawagan, nag-complain yung tao, hindi daw makontak. May mga circumstances na mga ganun, hindi kayo makontak. Nawawala na yung aming agency. Parang natatakot sila. Pero sa inyo ay... Sa awa ng Diyos, sir, kahit magtanong kayo sa mga biik ko, I call them biik. I'm their mommy pigs. Yes, so kahit na mamonitor mo ko, makita mo talaga sa wall ko, nagmo-monitor ako ng mga biik ko. And sometimes they posted nung mga parang, alam mo na, sexy na yung mga biik, bawal yan. Pinapagalitan ko po sila talaga nasa wall mismo para at least everybody knows na talagang mali o tama, nandyan ako nakaano sa kanila. Maganda pala yun, ma'am. Namo-monitor nyo kung nandun sila. At least from time to time, nakikita nyo sila kung anong ginagawa Yes nila. po. Kaya minsan, sir, actually, kung may mga problema sila, agad nilalapit ko sa office namin. Okay? Kasi ang flow niyan is from me to the head office, then the head office to the FRA, then FRA to the employers. Pero minsan kasi tulad niyan, sometimes may mga stubborn, sorry for the word stubborn, na mga employers. So I myself, hinihingi ko yung number ng amo. And then akong nagme-message or ako tumatawag or voice message na telling them na they have to stop their treatment sa mga kasi hindi yan sila makina. So if they will not listen, sabi ko, uulitin pa nila, mapo-force ako na i-post yung sa akin lang to, sir, ha, kasi ako lang naman gumagawa nito, I don't know. Sabi ko post ko yung picture nyo doon sa Ministry of Labor ninyo para malaman nila na ganyan ginagawa mo sa mga katulong nyo, sabi ko sa kanila. And then sa awa ng Diyos, yung ibang amo talagang natatakot. Then yun, nagbabago ang ang treatment nila sa mga biik ko. Especially pang anong bansa ito, ma'am? Qatar, yung kung saan din napa-deploy namin ang mga tao. Pero ang sinasabi ko sa kanila, kung talaga hindi nyo mag-report kayo sa amin and you follow the instruction, wag nyong magiging nyo yung tumakas. Okay. So ngayon, ma'am, bakante yung Dubai? Yung Yes Qatar? po, ang Qatar. Ang Kuwait, partially na suspended po. Yeah. Na-mute. Nakamute. Na-mute mo na yung code. And ano pa yung mga bansa, ma'am, na... Dubai, Qatar, Saudi Arabia, and Oman. Oo. Linawin natin, mama. Itong mayroon pa kayong main office sa Manila. So ito ay branch lang dito. Yes po. Very good. So invite niyo sila, ma'am. Saan po ba yung opisina nitong Al Alamiya po rito sa Naga? Okay, I'm inviting sa lahat ng mga gusto mag-abroad, you can visit me in my office sa 203-204 for Malejo Building, Paz Street, corner Elias Angeles Street, Poblacion, San Francisco Poblacion, Naga City. And we also have branches all over Philippines, and the main office is in 2197 MDSE Building, Alabastos Street, corner Diamante Street, San Andres Bukid, Manila. Okay. Ma'am, pag may nag-apply po sa inyo,
wala pa naman silang gagastusin, di ho ba? Kasi ang alam ko, kayo mismo ang gagastos ng mga Yes, requirement actually, sir, sa totoo lang, from their place of origin, kami ang nagbibigay sa kanila ng pamasahe. Papunta dito sa akin, sa office, then pabalik, hanggat sa sa pag-alis na nila. Okay? Ano yan, ma'am? Halimbawa po, wala silang gastos rito, dinididako ba yan pagka sila? No. Talagang? Yes po. Free talaga. No, Baka kasi- wala pong salary deduction, wala pong placement fee. Ang may pero ako, sir, kasi ako ganun man din, nagtrabaho ako. So, kung ikaw na worker hindi ka tumuloy, you are obliged to pay the agency's suspend expenses na inano sa'yo na Pinaluwal. yes, Oo, opo. ibabalik nila lahat yun. Yes po, kasi actually, sir, we are Hindi not naman kayo. getting money from the streets lang naman, di ba? So, yun lang naman ang inaano namin, na ibalik mo, kasi it's, by law, meron ka talagang liable, you are liable, oo, Kaya sa, kayo mag-abroad, pagka sinabi niyang tutuloy. Opo. Huwag kayo tumpik-tumpik. Oo. Yan. exactly, At kasi, magbabayad kayo. bayaran nyo po talaga ang ginastos ng agency. Mamasahin ko lang ito, ma'am. Mula kay Yukiro Nagata. Dapat malakas ang loob kapag mag-abroad. Proud OFW po ako. 4 years naman akong naglalaban para sa pamilya. Ay, alhamdulillah. Yes, dapat lang talaga. Alam mo, minsan, sir, masakit sa isang magulang ang iwanan ang mga anak nila. Pero mas masakit din sa isang magulang na nakikita yung mga anak nilang yung may hinihingi, tapos may mga batang iba kumakain ng ice cream, nakakapagdamit na maayos, ikaw wala kang maibigay. So, yung mga anak, hindi naman yan iniluwala natin sa mundo para lang nandyan, companion natin. Hindi. We, as parents, obligasyon nating paaralin at bigyan ng magandang kinabukasan ang mga anak natin. Oo. Kaya, kahit masakit sa amin, kailangan namin lumipad para bigyan sila ng magandang kinabukasan. Yung edad naman, ma'am, ng mga applicant natin, nagmumula ilang taon po? Ngayon, meron pala. Ngayon, okay. Noon, pwede si 22. Hindi na pwede. Tapos, si 23, hindi na rin yan pwede. So, ngayon, 24 na. 24, depende po yan sa mga bansa. Pag ex-abroad, kahapon kasi nakalimutan ko sabihin kay Sir Bob. Pag ex-abroad, ina-accommodate namin sa Dubai ang 40. Pero pag mga first-timer, it's only 24 to 35. Pag ex-abroad, okay pa si 40. So, hindi kami lumalampas ng 40 na. Opo. Kasi, minsan, ang mga sad to say, syempre yung nagva-vary din, sir, sa climate. Pag tiglamig na masakit ang tuhod kahit nga dito. Medyo may So, arthritis. May arthritis na. Ma'am, yung nabanggit nyo kanina, lahat yun doon sa banda ng Islam nations. Meron po ba tayo dito sa Southeast Asia? Yung Hong Kong? Hopefully, actually, Kuya Dan, we're praying for that. May mga kausap na po ako na sa Japan, sa Singapore. pero it's not that easy po na kumuha ng mga job orders doon. Okay. No, may pinsan ako na nakapag-asawa din ng lokal ng Japan. Ang gusto niya, pumunta ako doon mismo sa Japan para ako ang mag-scout ng mga as of the moment, sabi ko parang hindi ko pa feel. Oo, kasi yung ayoko ng kasi allergic ako talaga pag inaano yung ilong ko. Ako lang ang maganyan, pero pag yung nako, para sabi ko wag muna. Okay lang dito. Hopefully we'll pray for that, Kuya Dan, kasi pag meron na unang-una talaga kayo din malalaman kasi mag-e-air po tayo dito ulit. Ayun. Kasi meron man ayaw nung malayo masyado.
Gusto dito lang sa Malayo Malapit, man o malapit Taiwan. din, same lang din Same yan, lang Kuya naman, Dan. yeah. Oo. Kasi yung years na stay nila Yes, doon, exactly. At tapos, ang anuhin mo talaga, sir, sabi nila nakakatakot ang mga bansang ganyan. Mhm. Hindi. Actually, if ako ang tatanungin, pababalikin ako sa abroad, gusto ko pa rin ng Saudi. Oo. Kasi, ikaw po ang mag-aalaga ng sarili mo. Pag inabuso ka, alam mo po ang gagawin. Lagi ko po sinasabi yan, sir. 2 bagay ang dapat mong dala sa abroad. Mhm. Yun yung karapatan. Dapat alam mo ang karapatan mo. Karapatan mo ang sahod mo, matulog, ang ganyan. Pero dapat alam mo rin po ang limitasyon mo. Ayun. Number 1. Kasi ang limitasyon, pag sad to say na minsan, mabait ang amo natin, tayo naman ang umaabuso. Ayun. So, dapat alam natin yung limitasyon natin. Oo. Okay? Kasi- Alam na natin, bawal sa ganito, ginagawa nyo. Nakalabas lang, tapos kung Yes po. mga Kaya- free time nyo, Actually, sinasobrahan. opo, alam mo sir, minsan nakakakita ako ng Filipina abroad na hindi na nila kinikilala yung kapwa nila Pinahi dahil may sukbit silang parang sabi ko hindi dapat ginagawa yan. Unang-una, pumalaot po tayo dahil sa pangarap natin. Ingatan po natin ang respeto ng kapwa natin Pinoy, lalo na ang mga anak natin. At yung ano ba ang ibabalik ng Diyos sa atin. Kaya sabi ko, what you do here, also, yun nga, magbubumirang yun sa iyo eh. So, pag ginawa mo mabuti doon, sure, mabuti din ang balik sa iyo. Pero pag masama, same din. Alright. Good luck. Okay. Okay. You reap what you sow, di ba? Yeah. Good luck po, Al-Alamiya Manpower Services. And once again, ma'am, invite mo lahat ng mga nakikinig, yung baka may gustong Yes po. mag-apply sa Al-Alamiya, dyan sa opisina, nandito nasa Naga City na mga kaibigan. Ano pang hinihintay nyo? Ma'am, lovely po. Okay, once again, good morning. Inimbitahan ko po ang mga nais mag-abroad. Wag po kayong magdalawang isip na lumapit sa akin. Kagaya ng sinasabi ko, malapit lang po ako sa sentro. Nandiyan lang po talaga. Adjacent lang ni Naga Cathedral, katabi ni Palacio, adjacent din ng Veterans Bank. And, so, pumunta po, kung may mga tanong po sila na nais nila malinawan, po ako, any time of the day, nasagot po ako sa mga inquiries. Basta gising po ako. Oo. May ano ka ba, ma'am? May number ka na pwede nilang i-text? Yes, you para can text malaman me nila? Opo. sa 0909-809-6643 at 0965-64-72809. At sa Facebook page po, meron pa ako Facebook page na Al-Alamiya Naga. Ayun. Okay, and sa Facebook ko din po is Lovelyn Franco Britannico. Makita mo po, nyo po yan yung sexing Sexy. babae. Yun na yun. Yun na yun. Oo. Oo. And sir, gusto ko pong i-greet ang management ng Al-Alamiya. Go ahead, ma'am. I would like to say good morning kay Boss Toto Suarez, kay Madam Dolor and family, kay Ma'am May, Ma'am Asel, and all Al-Alamiya staff sa buong Pilipinas. And Sir Jeffrey, kay Ma'am Lisel, sa lahat na sa second floor, first floor, lahat na. And the famous po, MDSA Building and Business Manpower po. Mga, din po yan sila, mga sister company. Okay. Yes, when it comes to the honor po, wala pa ako masabi. Hats off. Hats off po ako. Congratulations. Al-Alamiya Manpower Services. And you're also free to visit us, sir. Opo. I-invite po kita doon mismo sa head office namin. Para makita rin namin opisina. Yes po, opo. Hindi lang si Punta Bobby. kami Manila niya, no? Opo. Alright, Ma'am Lovelyn Franco Britandico po, ang branch manager po ng Al-Alamiya Manpower Services dito po sa Naga. Kaya ano pang hinihintay nyo mga kaibigan ha? Hi mga kaibigan, kung kayo po ay interesado at naghahanap ng trabaho abroad, try nyo na itong Al-Alamiya Manpower Services.